What's that? Who's that? Hello, you're asking who am I? Yup, I know. Are you one of my friend? I think so. Are you my friend? I don't know. Where are you from? Originally, originally from Philippines, but I live in Sweden. How about So you? you are Filipina but you are abroad? In what Yes, country? Sweden. You're in Sweden. Very good. Filipino? Filipina Kuya? ka. Pero nasa Oo Sweden naman. ka. May asawa Sa ka ba? Sweden. Swedish? Yes, Mm. may afam. May afam, may afam. Kamusta naman diyan sa Sweden? Ang lamig diyan. Hindi pa gaano, hindi pa siya nagma-minus. Mm. Dati nung nagtatrabaho ako sa Dubai, Oh, yung nagtitrain sa amin, Swedish, sa trabaho. okay. Kapag taglamig sa kapag taglamig sa Dubai, yung pinakamalamig sa Dubai nung kataon na nung, nung nandun siya sa Dubai, Oh, yung pinakamalamig, sabi niya, ito na ba yung winter niyo? Sa amin, summer lang to. correct. Kasi ang winter dito ay napakalamig. -20, pero sa taas, sa party ng north ng Sweden is 31, 35, ganon. Minsan Ah, mabasa, ganon, ganon kalamig. yun ang sabi niya eh. Sabi niya, ang pinakamalamig daw dito sa Dubai nung nasa Dubai pa ako. Yung Oh, training. Sabi niya, ito na ba yung winter? Kasi tawag ng mga Arabo, winter din yung taglamig eh. Parang oh. December or January sa atin yung malamig. Pero mas malamig doon. Ang sabi niya, hindi ito na bang winter dito? Sabi niya, siyempre, dahil sa Middle East yan eh. Ang sabi niya, summer lang daw yun doon sa kanila sa Sweden. Yun na nga. Dito kasi ang summer namin is minsan pinakamainit is 26. Pero ngayon, sa climate change, meron na rin kaming 29, yung gano'n. Pero mainit na yun, parang katumbas na sa atin ng 34, yung gano'n. Kasi malapit kami sa araw, siguro gano'n. Mm. Pero at least yung mainit nyo, parang sa Baguio lang. Oo. Di ba Parang 20, madaling araw dito pag January sa Pilipinas. yun na nga, 24, ganyan. So, Ganun na. taglamig na sa Baguio, yun ang summer Matagal ka namin. dyan? Ha? Matagal ka na dyan? 9 years. Sino ito, Aleric? Hindi ko kilala to. Sino ba yan? 9 years na kami dito. Mm, 5 years. 9 years. May mga anak na kayo? Yung mga anak ko, dinala ko talaga dito. Wala akong anak sa sa AFAM. Ah, Ang anak kong iniwan ang mga anak ko sa Pinas, dinala rito. Yun lang kagandahan kasi pwede mo silang dalhin. mm. Hindi sila pwedeng iwan. Mabait yung AFAM na kilala. Tulungan niya ako. Kailan ang huling uwi mo dito sa Pinas? Hindi pa nga ako nakakauwi kasi wala pa akong citizenship. Tapos ang passport is magre-renew ako saan. Tapos walang pera, syempre. Sa dami ng anak, unahin muna yung kailangan ng mga anak. Saka Mm, mahirap umuwi ng Pinas nang walang dalang pera. oo, ganun talaga. Pag galing ka sa abroad, ang feeling nila, milyon-milyon ang dala mong pera. Correct. Tapos syempre, ang dami mong kamag-anak. Ay mahirap yung uuwi ka tapos may gusto ka. Syempre, pag umuwi ka, natural, kahit pa paano, meron kang dala. Wag mahirap yung maubusan ka ba. Kaya ayoko ng ganyan, uuwi ako ng Pinas na ang pera ay kapraso ba. Yung bang hanggang liig lang. Tama. Mahirap yung mabitin. Baka Oo, mamaya tapos buhan ka pa. siyempre pag anong meron ka, isisangla mo kung meron ka alahas. Kasi yung pera, sabi nila, ang ginto is pera. Ayoko ng ganon. Nauwi ako pag balik sa Sweden, nakahubad na't lahat yung wala na yung mga burloloy mo.
Mahirap yun. Pero at least, malaki ang kita. Nagtatrabaho ka din ba sa Sweden? Oo, sa home care. Yun lang Ah, ang yun lang ang madali mong matrabaho dito sa Sweden sa home care. sa home care. Pero kailangan fluent ka sa Parang salita caregiver nila. yun, no? Ha? Caregiver, ganon. Oo, Parang ganon. ganun. Pag sa mga Amerika, caregiver. Oo. Pero malaki ang kita dyan, di ba? Dito sa Sweden, malaki din. Kaya lang ang laki ng tax ng kinakaltas, 32% ng income mo, kanila. Mm. Yun lang kasi ang kagandahan naman, nagbabayad ka ng malaking tax. Pag may mga anak ka, ang schooling is libre, gamit sa school is libre, yung mga computers, ganon. Mm. Food Malaki says, ba ang anak mo or nag-aaral pa? meron pa akong bunso ko is 18. Ah, so Yung medyo panganay ko, yung panganay ko is 26. so nagtatrabaho na 'yon. Nag-aaral, mga Nag-aaral nag-aaral. pa rin. Oh, yung pangalawa ko nagtatrabaho. Mahal ba ang aral diyan sa Sweden? Dito ang pag-aaral, mahal din kasi mahal, nag-aaral ka pero babayaran, may allowance sila pero pag hindi enough, pwede kang mag-loan sa kanila, ibalik mo pag nagkatrabaho ka. Pero hindi naman yun. Maganda. Parang Pag US nasa din. university ka kasi dito ang mga bata, tinuturuan kung paano maging independent ba. Maninirahan sila ng solo nila after nag-80 na sila. Nay, chico kita. Ibibigay yon ay sila mismo yung magbabayad ng kanilang. Kaya lang, syempre, pag kulang, pagkain, hingi sa nanay. Ganyan. Mm. Hindi, So walang ano sila? sa Hiwalay sila Sweden. sa inyo. Oo. Dito kasi sa Sweden, walang mayaman, walang mahirap. Mm. So, lahat ay equal. Lahat Nasa tama-tama lang. Oo. Pero sa atin mayaman na yan sila. Ha? Sa atin pag sa atin mayaman na yan. Na pera na yan. Oo. Kaya lang dito, hindi kaya yaman dahil yung, alam mo na, binabayaran mo ang tax. My God. Yun nga lang yun. Yung kagaya na sinasabi ko sa'yo, yung mga bata, number one priority nila yung kanilang travel ng back home tapos school. Mm. Pag halimbawa ang mga anak mo ay nasa elementary at secondary, libre yung kanilang transportation. Mm. Plus food, plus school, yun, ganon. Mga activities sa school, hindi mo babayarin. Maganda pala diyan pag ano, pag mga hanggang high school ganun. Pero pag Oo. college na, kailangan mo rin At magbayad. college, oo. Meron sila allowance. Kagaya nga lang sabi ko, may allowance sila. Pero hindi ganun kalakihan. Kasi syempre, nakabukod na sila sa iyo. So, magbabayad sila ng sarili nilang school apartment, kumbaga. So, kulang kasi may pagkain yon. Tama. Mm. Gagawin mo, syempre, maglo-loan ka. Yung student mismo yung maglo-loan. Tapos, Parang babayaran nila yun paunti-unti. ano, Yung iba kasi ayaw ng may loan eh. kasi pag nagtrabaho sila, Oo. malaki yung income nila sa pagtatrabaho, mapupunta sa bayad nila sa nilaw nila nung nag-aaral Pero sila. dito naman, yung parang company na inuutangan mo naman, Mm. hindi ka naman sisingilin nila ng biglaan. Ano lang, yung konti-konti. Pero habang buhay kang babayarin mo yun. Idididak sa sahod mo yung ganyan. Pero okay naman yun. At least nakapag-university ka. Oh. Oo, at least nakapag-aral ka ng hindi ka Oo. sa akin mahirapan. Yun na nga. Mahirap kasi yung wala kang ano dito eh. Wala. Ngayon may condition pa paano yan pag umuwi ng Pilipinas at dito na magtrabaho, hindi sila mabayaran. Hindi. May condition sila. Babayaran mo talaga yan kahit na umuwi ka diyan. Sisingilin talaga nila. Sisinigin kanila. Paano ka na masisingil dito? Sa ano, kumbaga kung may mga kamag-anak ka, doon sila lagi ang pupunta ka. Hindi ko alam kung paano ba sitwasyon. Pero ang alam ko, isi-send dyan sa Pinas. Para may narinig na akong gano'n na iniwanan niya yung utang dito. Sino Pero, naiwan doon, doon sila maniningil. oo.
Ganun. At least may tiwala dito sa ano. Oo, may tiwala. Saan saan ka ba dito sa atin, sa province mo? Romblon, Kaya pala na ano ko na medyo may accent kang. Ako kasi Iloilo eh. Pero dito ako sa Manila. kabalo man maghiligay nun. Nakabalo ka magliligay nun? Oo, Ah, Mayo eh. jutay. Ano ba tawag dun pag konti lang? Jutay or gamay. Gamay, gamay. Gamay lang. Kami kasi pag ang aming pagsasimbahan ba, kasi Katoliko ba, ang aming Bible is Hiligaynon. Ah, Pero nasa Region B kami, kung tutuusin is hindi kami totally sa Hiligaynon ba, kasi Romblon is may nakapas. siguro ano eh. Pero hawig ng konti sa Ilonggo, di ba? Oo, kabalo kami mag-istorya sa Hiligaynon. Ilonggo. Huligay nun. Iintindi, pero ewan ko ba, hindi naman yung aming accent is totally Hiligaynon. Ang Romblon kasi parang may iba, may mga salita kayong hindi maintindihan ng Ilonggo eh. Pero ang iba naintindihan ko kasi may mga kasama ako dati sa nag-aaral ako ng mga taga Romblon. Yung mga gamay sa inyo yata isot, di ba? Maisot, oo, maisot. Mm. Pabakay, pabakla. Pag nagsabi kang pabaklaman, Pabakal. pabakay. Sa Ilonggo pabakal. Tapos meron silang mga dialect na bawat bayan is iba-iba yung pronunciation. Halimbawa, yung niyog, ginagawa nilang nijog. Sa kabilang bayan naman, niyog. Yung dilang ibibilog. Niyog. Sa bayo, oh my God. O, yung mga ganon. Iba-iba. Iba-iba. Kaya nga, kahit dito sa Sweden, may kanya-kanya mga dialect. So, minsan maintindihan pag napunta ka sa ibang bayan ba? Sa ibang, ano ba ito? Probinsya. Parang probinsya, ganun. Parang pareho kayo. Parang ang Aklanon tsaka ang Romblon, yung Romblon pareho, no? Hindi. Kinarayayan, di ba? Pero hawig. Hawigo. Kasi nga, di ba, yung Sibuyan is front ng, front kami ng, pag tumayo ako sa aming baybay ba, sa baybay sa tabing dagat, sa kanan ko is Kalibo Aklan, sa harap namin is Rojas City, dito sa kaliwa is Mandaon, Masbate. So, dami kayong ano. Ang dami, yung gano'n. Parang yung Masbate kung saan siya nakaharap, yung probinsyang kung saan nakaharap, yun ang salita nilang nakaharap sa Iloilo. Yun nga, yun ba, yung hawig-hawig. Oo, hawig-hawig. Oo. Pero at least, parang naintindihan, kunti lang naman ang ano. Kunti lang naman ang diferensya. Oo. Pero as in, pag inano mo talaga, yung Romblon is hindi kasakop ng, ano bang, sa Panay. Panay ba kayo, di ba? Ano bang, Panay, Western Visayas. Western Visayas, oo. Kami naman, nasa South, Kasama sa, saan kayo nakasama sa Bicol na? Region B, Region 4B, Southern Tagalog. Pero naalala ko, nung araw, ang Romblon kasama sa ano yan, sa Panay, sa region. Tapos parang lumalaki yung Panay. Parang ang Western Visayas, maraming tao. Kasama ang kalahati ng Negros. Tinanggal nila yung Romblon, sinama dyan sa Southern Tagalog. Siguro nga. Kasi yung Romblon is baba ng, ng Marindoque. So, Marindoque. Region ng Marindoque. Yung Mindoro. Saka yung Romblon is divided ng how many islands? Hindi ko na maalala. Yung gamit. So, nakapasakop kami sa Romblon province, pero yung Sibuyan is one of island na malapit sa Romblon. That's why nakapasakop kami sa Romblon. Alam mo yun, maliit-liit na mga isla ba? Na may mga gandang beaches. Nakakamiss na rin umuwi kung sa totoo lang sa Pilipinas. Kaya lang, syempre, mahirap ka umuwi sa Pilipinas. Gaya nga nasabi ko, mahirap umuwi ng Pinas ng maliit ang pera. Kailangan mo may isang sakong pera. Ako nga, dito lang ako sa Manila, hindi ako umuwi ng basta-basta eh. Sa Iloilo.
Mm, yung huling uwi ko, 2017 pa eh. Kaya nga man, wala day kwarta. Mahirap din umuwi. Kada uwi mo, gastos. Yun na nga. Mm. Kaya Siyempre, ano, mahirap din. Yung trabaho, mahirap din kasi magbakasyon ng bitin. yun na nga. Eh. Hindi ka makabakasyon ng mahaba eh. Eh, kagaya din dito, ano rin, kumbaga, ano bang tawag dito? Limited yung, kasi every year, meron kaming one month vacation. Parang sa Pilipinas, di ba? Wala kang, wala kang vacation, pero meron kang 13 month pay. Di May ba? 13-month pay din sa Sweden. Ang pinaka 13 month pay dito is meron kang isang buwang bakasyon na Ah, na free may bayad yon. mm, sa trabaho. Every summer binibigyan yan, ibibigay sa inyo mga April. So ayan na, pwede ka na kung gusto mong mag-apply ng vacation, so mag-apply ka. O kung ang edad mo is over 40, so pagkaintindi ko, over 40 meron kang 32 days. Pag below 40, so meron ka lang 30 days. Hindi ko maintindihan kung ano ang regulation, bakit ganun. Bakit ganun? Pag over 40, so meron kang 32 days. Pag below 40, meron ka lang 30 days. Oh my God. Ganun sila. Pero okay na din. Kasi kagaya nga nasabi ko, yung 1 month mo, pwede mong ipunin kung ayaw mo ng vacation ba. Mm. So, Ipunin, pwede mo tapos i-convert sa pera. pag nag-over siya ng 45 days, pwede babayaran yon. Pero ngayon, iniba yung regulation nila. Hindi ka na pwede mag-save ng mga vacation mo. Kasi ayaw nila magbayad ng doble-doble. Ganun. Kaya mahirap din. Mahirap na masarap. Mahirap magtrabaho, mabigat. Oo nga, Lalo may, na pag dito ka sa Sweden, nagtrabaho ka sa mga tao, natural, kailangan mo ng fluent ka sa kanilang language. Mabuti sana kung English. Kaya pwede na tayo mag-English Carabao. oo nga. Hindi, paano ka, natuto ka, nag-aral ka ba ng Swedish language? Oo. Nag-aral ako ng yung parang elementary lang, basic. Kung ano yung basic nila. Mm. Yung iba kasi nag-aaral parang pati sa secondary para kumuha ka ng course. Mm. Eh, may mga anak ako nung dati ba, nung nag-start ako, so iniisip ko pag nag-school ako, tapos sige, school ka ng school, magbibilang ka ng taon yun eh. Siyempre, para ka rin kumukuha ng college ba, vocational course. Mm. Oh my God, mahirap yung lagi ka nakasahod sa AFAM ba? Na, para ka namamalimos every time. Wala akong pera, bigyan mo nga ako. Ayoko ng ganun ba? Hindi ako sanay ng ganun, kahit na binibigyan kami. So, ang ginagawa ko, magtrabaho kaya ako. So, nag-start ako, kahit nahiya-hiya pa ako nun kasi iba yung mga languages nila. Pronunciation. Crap, makaya din naman. So, habang nagtatrabaho ka, may kinig ka lang sa kanila na natututo ka naman. Yun nga lang, kagaya ng sabi ko, yung pronunciation. Kasi may extra silang for alphabet ba, na iba-iba yung pronunciation. Magngusong Mahirap ba? yung language nila. Mahirap Hirap. talaga yan. Hmm. Tsaka sila rin, hindi rin sila sanay mag-English eh. Hindi. Nahiya-hiya nga sila eh. Hindi yan makapag-English kahit kaharap ka. Mag-English Mali-mali ka. din yung mga English din. Oo, kasi meron din silang parang tayo na nahihiya. Hmm. Nahihiya ba sa pronunciation, ha? Kaya mahirap sabi ko magpumasok ba na mayroong language barrier. Minsan, limited lang yung kung ano lang yung pwede mo sabihin. Mahirap yan. Pero mabuti dito sa atin. Ako kasi sa call center ako nagtatrabaho eh. Oo. Kaya, ano, ang problema lang dito sa call center, hindi ka pwede magbakasyon ng mahaba. Ang i-approve sa'yo, pinakamarami na ang 1 week. Kaya, 2 days, 5 days, O walang bayad yon. diba?
Oh, Kasi sa loob ng isang taon, um, meron kang 15-15 eh. 15 days sa vacation, 15 days sa sick leave. maganda. Mm. Pero ang bakasyon mo, hindi mo pwedeng i-take ng isang buong 15 days. Hindi Oo. So, one limited. day, 2 days, 1 week. Dito sa amin naman, pag nagkasakit ka, pag may sakit ka, so sick leave ka, mayroon kang 80% na sahod. Eh, dyan sa atin sa Pinas, pag sick leave ka, anong bayad? May bayad Hindi. yun? Basta, di ba mayroon kang 15 days na sick leave? Oo. Kapag nasa 15 days ka pa, ang sick leave mo, may every year may 15 days ka, di ba? Oo. Kapag mayroon ka pang natirang sick leave, babayaran nila yun kada mag-sick leave ka, may bayad yun. Pero kapag lumagpas ka na sa 15 days, wala nang bayad yun. Yun lang ang babayaran nila, yun lang, 15 days lang. Oh. Kaya kailangan ang pag ikaw ay nagkasakit, ang ipunin mong sakit para may bayad ka is up to 15 days lang. Kapag naman hindi mo siya nagamit, siyempre wala naman may gustong magkasakit, di ba? Pag hindi mo siya nagamit, babayaran nila yung ah 7.5 days ng sick leave mo, babayaran nila ng pera. Kunwari sa Kung halimbawa, kung halimbawa hindi mo nagamit yun ng buong pag hindi year, mo naubos yung 15 days na sick leave mo, babayaran nila 7.5 days no, babayaran nila ng equivalent sa sweldo mo. hindi maganda. Oo, ganun. Ganun din ang bakasyon, yung vacation leave. Pag hindi mo rin siya ang babayaran nila sa vacation, ganun lang din kalahati ng 15 days. Ako. Ganon. Pag hindi mo siya naubos, kailangan mo ubusin pag vacation tsaka sick leave. Kailangan mo ubusin dahil hindi nila babayaran. Ang babayaran nila kalahati lang. Sayang din yun, di ba? Mga American company naman siya. Pero kasi, Kaya naman, American company, pero ganun din talaga siguro yung regulation sa Pinas. ganun sila talaga. Ganun ang kanilang patakaran. Kasi ako na hindi naman ako nagtrabaho dyan na sa atin nung nandyan ako. Bahay lang, tapos outlet is mag-manicure, pedicure. Alam mo yung ganun. Ganun lang. Pag galing ko sa abroad kasi, hindi na ako bumalik. Total may call center naman. Nag-call center. Kung pwede naman magtrabaho ng call center, English yun. Ayan. Anong qualification pag nag-call center ka? 2 years graduate? College? Basta magaling ka mag-English kahit high school. Oh, okay. Hindi mabuti. Ang importante lang yung fluent ka mag-English, yung pag in-interview, kunwari nag-apply ka, pag in-interview ka, kailangan dire-diretso ang English mo. Kasi hindi ka papasa. Hindi na mapapa. Ngayon lang naman ako mag-English nung nasa abroad na ako. Kaya nga. Yun lang. Dito hindi kayo matututo mag-English kasi naka-focus kami sa sa language nila. Hindi kasi English speaking yung country. Kaya nga, alam mo yun, hindi na ako marunong mag-English as in. Baluktot na. Dati na nga baluktot alam mo naman, high school graduate lang tayo. Tapos yung nag-aaral tayo ng high school ako is, para sa labuyan. Kaya, mag-English ang subject, kaya ewan ko kung nasaan ako nun. wala sa score. Pero dito sa atin, ang iba hindi naman nakakatapos. Yun nga, yung Magagaling ng mga kabataan ngayon. Pag ang iba high school graduate lang, magaling na mag-English. Nakakapasok po sila sa call center. kaya nga, kasi maganda yung pagtuturo, yung quality ng education sa atin is mas maganda. So, ganun din naman, kaya lang yung mga bata is ibang klase. Masasali ka na lang kapag alos 8 hours kang nagtatrabaho, English ka naman ng English.
Hmm. Meron din na hindi nagsasalita. Yung tawag nila mga ano, mga non-voice. Hindi mo Oo. kailangan salita. Pag non-voice, mga email-email lang. Ganyan. O, so kailangan meron ka pa rin knowledge about computer. O computer, ang importante kasi nagko-computer. Importante marunong ka mag-computer. Yun na nga. Eh, kung wala ka namang knowledge, Mm. hindi ka na. Kung hindi ka Kawawa. naman nagtatawag, kailangan marunong ka rin magsalita ng sulat sa English. Kasi kung hindi ka nagko-call, kung non-voice, mag construct ka ng mga ano mga sentence sa English. Kaya Oo. kailangan pa rin nila yung mga fluent may English. Kasi yung tao, 'di ba, kahit na may aral ba, kung hindi ka magaling sa ano ba, sa oral, magaling ka sa written, doon pwede 'yon pag non-voice. Eh, magaling ka ba sa written? So, pwede. Mm. Ano? Yun ang requirement sa call center. Maganda sa call center. Magkano sahod sa call center? May night differential ba yan? Kasi sa gabi yan, Oo, di ba? may night differential. Um, night differential sa amin, depende sa kumpanya. Ang sa amin kasi 21%. Oo. Ang iba 10% lang. 10%, 15%, 20, 21, may mga ganyan. Oo. So additional, ang sweldo sa call center mas mataas kaysa sa ano eh. Yun nga Kaysa yung, sa, kaysa sa regular na ano, sa minimum. oh, Ang ibang call center, malalakas kumita ang iba kasi meron dyan sa call center mga sales. oh. Malakas kumita yan, parang kumikita yung iba dyan ng ano eh, mga 60,000, 40,000. Maganda na. Parang kung hindi ka engineer sa abroad, pwede mo na engineer. Kung Okay. ano sa atin, ano eh, nagko-call center na lang. Marami na. Hindi na yung call center agent. Hmm. Dito nga gusto ko sana magtrabaho ng panggabi ba? Kasi malaki yung night differential dito sa Sweden din. Ayoko yung magtrabaho ako ng extra ba na tapos wala ka naman nakukuhang night differential. Kaya lang, ang tanong doon, kakayanin ko ba? Eh minsan kasi hindi naman, alam mo yung pag nagkakaedad ka ba, pag minsan hindi ka nakakatulog, kaya naisip ko, magtrabaho kaya ako ng panggabi. Meron din pang gabi dyan? Meron. 24 hours yan. 24/7 kailangan merong ang tao sa Sa mga home care. oo. Tama. So may panggabi. Pag panggabi ka, Mas malam, malaki. mas Mas malaki malaki. kasi may additional na night differential, eh, no? Oo, yun yun. Eh, kami kasi, kagaya ngayon, halimbawa, magtatrabaho ako ng alauna hanggang 10:00 ng gabi. So, 9 to 10, yun ang meron ka. So, kung hindi ako nagkakamali, 9, 11, 8 to 10. Merong night differential. Kunti lang. Maliit lang. Tapos, syempre, hakaltasan pa ng tax. Wala na natira. At Pero least, sa, oo, at least meron, di ba? Kaysa wala. oo, at least. Bili mo yung, nabibili mo yung kung anong gusto mo. Oo, kung anong gusto mo, nabibili mo. O kasi lahat ng tao kasi dito, wala kang makitang nasa bahay lang. Lahat sila nasa labas, nagtatrabaho. Marami kasing trabaho eh. Oo. Hindi katulad sa atin, kahit gusto magtrabaho, walang trabaho. Mahirap maghanap, mahirap mag-apply. Taas naman kasi ng standard ng Pilipinas. Pag nag-apply ka pa nga lang, hahanapan ka ng ID, dalawang valid ID. Eh, ngayon ka pa lang, nag-start ka pa lang, isahan ka na makukuha ng ID ba? Kundi meron ka lang talaga postal ID, ano pa ba? Ang dami mong Na kukunin. experience pa, hahanapin sa'yo. Oo. Mahirap pag nag start sa ngayon. Minsan, Ngayon, sa mga kabataan ngayon, basta marunong ka mag-English, naku, marami kang mapapasukan sa call center. Dami kailangan. oh, eh paano naman yung medyo nasa middle, hindi ganun Yung katalino. pag hindi ganong magaling Oh, mag-English,
Doon ka na lang sa mga ano, sa mga Jollibee, mga McDo. O yun na nga. O kaya sa SM, ganun din. Halimbawa, kung SM. ikaw ay sales lady, ginahanapan din ng mga experience, di ba? Yun nga, may mga experience kailangan. Oo, Hindi qualification tulad nila. yan sa ibang bansa. Parang kulang na kulang sila sa ano. Parang kulang sila sa tao, no? Kulang sila sa worker. Yun na nga. Dito rin sa Sweden ba, karamihan na nagtatrabaho sa home care is from other country. Kasi yan ang pinakamadali eh. Oh, kasi yung mga local, hindi yan magtatrabaho ng ganyan eh. Oo. Eh kahit naman siguro ako, kung ako local, hindi ako, Mm. kung meron namang iba na gusto talaga nila. Ay kung sa Pilipinas siguro, sa atin siguro kasi kailangan, mapipilitan. Alam mo yun, kung sensitive ka ba sa mga alam mo na, yung dumi, hindi ka pwede. Kamusta naman ang mga Swedish, ang mga ugali nila as employer? Mabait ba? Mabait, mabait. Wala naman akong narinig pang Swedish na ano sila, na friendly sila. Mm. Yun ang alam ko, wala akong narinig na Swedish na maano Abusado. sa Pilipino eh. Oo, wala. Parang mabait sila lahat, no? Pilipino. Oo, tsaka gusto nila tayo mga Filipino kasi matyaga tayo sa trabaho. Mm. Pag Dahil mga inalagaan mo, wala namang masungit. kasama na yan, meron alam mo na, merong ayaw tayo mga tagalabas. Mm. Pero wala silang magawa. Kasi salamat sila, merong tagalabas. Or else walang Yung mag-aalaman sa kanila. pero wala pa naman ako na-encounter na ganun. Pero sa kabilang facility ba, yung nanggaling Syria. Na, pasalamat kaya. At tinanggap kayo ng Sweden. Alam mo yun, sasagutin siya nung ano rin, babaeng may ano sa ulo ba, saklob sa ulo. Lalabanan din niya, pasalamat ka. Dahil kung wala kaming galing sa labas, di sino mag-aalaga sa'yo. Ako, sa ganun, hindi ko yan. Para bang wala ka narinig. Tayo mga Filipino, ganun eh. Hindi tayo pumapatol. Hindi natin sila pinapatulang. Ganun lang. Wina-warningan ako, mag-i-end daw yung live ng 4 minutes. Bakit? Anong meron? Dito sa TikTok. We have detected inactivity during your current live. Inactivity ba? Di ba nag-uusap tayo? Oo, wala naman tayo sinabing mali. Ano ba yun? Teka, Sa tingin. hindi ko nakita eh. Hindi mo Bakit? makiasa. Sa akin lang siya. Oo. Ba't yan? Teka. Ano bang, wala ka naman sinabing, Verification to live. May complete the verification to continue your live, current live. Complete the verification ba? Ano ko lang to? Ano ba to? Bakit ganito? kaya nga. Ako minsan may natatanggap akong ganyan pag hindi ako nag-o-open. Halimbawa, nag-live ako tapos yung camera ko is hindi naka-open. Alam mo naman ako minsan nag-live kakanta-kanta lang. Hmm. Pagkalipas oras minsan pag nagluluto ako, ganun lang. Hinahanap ko kung saan yung verification na yun. Complete the verification to continue your current life. At ganun. No, ko yan si TikTok minsan. Unable to verify, oh. Please try again. Eh, baka may nag-report sa'yo dyan. Ano ba yon? Kasi wala sa akin eh. Wala sa'yo? Wala. Wala ka namang ginawa dyan. Kaya nga, wala naman tayong ginagawang violation, di ba? Eh, baka bawal i-topic yung about sa ano. Sa mga buhay-buhay. Tungkol dyan sa sinasabi mong trabaho ba? Sa trabaho. Kinahanglan mag-istoryahan. Ay ka na mag-istoryahan. Ay tasang hiligay nun. Kay kung Ilonggo na lang. kay mag-English ka, merong minsan violation, ganyan. Hindi ko alam. Ako minsan natanggap ko, yung verification na yon minsan pag away ka, tapos meron sila i-send sa'yo na box na ano mo yun, i-pay mo yung sinesend nilang shape. Parang ganun. Meron ako nun minsan. Oo nga ano ba to? Bakit ganito?
may TikTok. Wala ka naman ginawa dyan. Ngumunguya ka lang dyan eh. Okay na. Okay na. May dinadrag pala. Oo, may dinadrag, ganon. Dinadrag ilalagay mo doon, yun ang verification niya. Yes. Ako na kasi hindi nagla-live, minsan lang ako magla-live eh. Naano ko yun kanina kasi umalis ako ba? Mm. So, ilang oras ka na ba nag-live? Ganun yun. Pag halimbawa, nag-live ka, maybe 30 minutes, tapos umalis ka, nag-stop siya. Tapos, may verification. I-prepare mo yung shape na nakalagay dyan. Umalikot lang. Ano pala, ano mo lang, side drag mo siya doon, itapat mo siya doon sa dalawang Idadrag mo doon sa shape na nandiyan sa pala. Hindi ko kasi alam, ngayon ko lang naranasan yun. Akala ko yan tayo. Wala naman yan dati eh. Ewan ko ngayon, mga bagong ano nila, bagong updates. Bagong pakulo nila, ang dami nilang pakulo. Eh, ang iba kasi ito, pinagkikitaan ng TikTok. So, kailangan higpit. Kung ako dati kumikita ko sa TikTok, ngayon wala na eh. Paano ka kumita sa TikTok? Ako naman, libangan ko lang to. Dati, may nagbebenta. Yung magbebenta ka, kunwari may isang produkto, Oo. gagawan mo siya ng video kasama yung produkto. Katulad nito, ganito. Gaganyanin ko siya. Sabihin ko, bumili kayo nito. May video na gano'n. Oo. Pag pinost mo siya sa TikTok, doon sa kasama doon sa pagpo-post mo, ipopost mo rin yung basket na pag pinindot niya yung basket, lalabas yung ito. Pag bumili sila nito ng pinopromote mo, may may porsyento ka, mga 20%, kunwari, isang danang presyo nun, may 20 pesos ka. Kumita ako hanggang 700. Oho. Eh, bakit hindi mo na ginagawa ngayon? Ngayon nung mag 700 na siya, winidraw ko siya, di ba? Kasi minsan may mga violation, sabi ko, baka mamaya ma-violate ako, masarado pa tong ano ko, kailangan withdrawin ko na siya. Diba? Okay. Winidraw ko yung 700. Oo. Withdraw ko nung 700, nawala yung aking nawala yung mga, yung mga kita ko, yung display ng mga kita. Tapos, sinubukan ko siya, hindi na ako pinayagan yun ko siguro nagkaroon ako ng violation. Tapos, nung one time, sabi ko, bakit hindi na ako makita dito? Ang dami kong mga video. Oo. Tapos sinubukan ko, bumili yung family ko, ginamit nila yung account nila, bumili doon sa account ko. Oo. Wala, hindi pumasok yung commission. Ibig sabihin, display ng mga video. Kahit may bumili doon, hindi nila ako binibigyan ng commission. Ang ginawa ko, dinilit ko. Kaya nawala na lahat. Dinilit ko lahat ng may Di ba may mga instruction naman yun, hindi mo nakita kung paano? Palagay ko may violation. Pero ngayon, hindi na Paano ka naman magkaroon ng violation kung wala ka namang, halimbawa, wala ka nang sinabing negative about sa product? Parang ang alam kong violation dati, yung meron kasi akong kinokopya ko lang yung mga video eh. Kinukuha ko yung mga video, sinishare ko tapos ilalagay ko doon sa aking Di ba yun naman ang sabi nila, makipag-engage ka? Ano naman yung engagement na yun? Eh, katulad nito, nag-i-engage ka sa, i-share mo siya, mag-comment ka, mag-heart ka, yun ang engage. Oho. Akala ko naman. Meron pa isang gustong mag-join, ay, nawala. Hindi sa akin. Sa'yo yan. Wala ako nakita. Nawala. Hindi ko na abutan magpindot. Kagaya nga kanina, sino yung babaeng umakyat? Bumaba. Sino yun? Siguro akalain. Parang napindot lang niya. Oh my God, automatic yan na magpapakyat ng tao. Sa'yo yun. Hindi ba yun sa'yo? Hindi, nagulat na lang nga ako. Nandyan siya tapos biglang bumaba. Baka napindot lang niya tapos ayaw na change. Rod. Nagugulat na nga lang. Eh, alam mo naman ako, hindi naman
So, kagaya nga ng sabi ko, sa akin fast time lang 'to. Bukas-bukas Mm. kasi tas kanta-kanta, yun na lang. Minsan 'pag nagluluto, eh, kasi ang place kasi namin 'to, para kami nasa subdivision ba, nasa labas ka, countryside. So, wala ka sa city, wala kang marinig na ano. Pero sa likod ng bahay namin is makita mo yung, ano talaga, highway diyan. Pero Mm. kami dito sa lugar namin is ilang bahay lang 'to, 7 sa tabi ng kalsada, 7. Pero pag lumabas ka na dun sa may highway, marami ng bahay. So, 5 minutes lang papuntang city. Yan ba yung picture na yan na lumalabas dito? Yan yung isa sa mga ano nyo? O, sa harap ng bahay, oh. Mm. Sa harap ng bahay namin yan. Mm. So, pag ano naman dyan, pag spring, so ang mga farmers sa doon sa baba namin, sa malapit sa lake, eh, meron silang mga baka ba? Meron silang mga sheep. So, ang nilalagay nila dyan sa harap na yan is mais. Mais Mm. na para lang sa cows, sa mga baka nila. Yung mais na walang lasa. Pinakalan nila. Mm. Sosyalin nga yung mga baka rito, mais. Sa atin ba sa Pinas, anong pinakain ng baka natin? Damo. Damo lang talaga. Eh, kulang yata sila sa damo dyan eh. Nagtatanim sila ng mga damo dito, hina-harvest nila dun yan Mm. after. Mas, yung nakikita ko sa mga video, Oo, yung puputulin yung damo tapos parang i-square. binabalot ng wall. Oo, ganon. Mm. Inibenta nila yan dito sa Ben. Ang hirap Tingin magano ko dito. muna yung mga nandito, baka kanina pa to. Hello, Idol Bon. Welcome sa live. Rod, welcome. And then Ri and Queen. Salamat sa Pag-join, pagpasok, hello, whatever. Kasi hindi ako nagaganon. first time ko magano. First time ko hindi ako sanay magano eh. Hindi ako sanay mag-live. Pinipilit kasi ako ng pamangkin ko mag-live daw kami. Eh, Oo. iwan ko nag-share ako doon ng ano sa So, kanya. kaya Siya. ako minsan, pag ang pinsan ko walang ginagawa, ayan, nag-live kami dati, pero nasa school siya ngayon, nag-i-schooling siya, kaya wala. Ako, live, solo flight. Mm. Tapos, ano lang naman, hindi ako nagbababad. Kagaya nga niyan, 10:28 na ng morning dito. So, ang pasok ko kasi 1:00. Soon, mag-ano ako, magpe-prepare pa pa. Pero nakakain na ako ng Buti nga breakfast. andyan ka eh. Kung wala ka, baka tinamad na rin ako kasi kung walang nagbo-view. Yun nga eh, walang nag-view. Pero ako kahit walang view, okay lang yan. Basta go lang. Mm. Kasi minsan, hindi mo yan maubos maisip na meron kang maraming followers. Tapos pag nag-live ka, tapos hindi naman siya interesting. Wala ka Mm. naman kakukutan ng aral. Basta ka lang siging live dyan. Hindi ka pa panonoodin. Pero Yan. pag may siguro interesting yung topic, alam, ano ila topic natin? Chismis, marites. Ano naman Yung ba, wala, no? mga nagtitiktok, mga ano eh, mga kabataan. Gusto niya yung kausap nila, mga katulad nila, mga bata pa, mga gwapo, maganda. Oo, yun na nga. Tapos, meron ka makita pag sa gabi, yung iba is, yung halimbawa taga ibang bansa, yung nakaupo lang, nakalabas lang yung, alam mo na, baba. Mm. Pag-flirt, flirt. Oo, pero ang daming viewers noon, 1,500, Hindi 2,000. namin nag-review. Oo. Eh, ayoko naman yun, nagla-live ka, tapos merong ibang lahi ba, tapos hindi ka prepared. Minsan nakita mo, alam mo yun, kung may ginagawa. My God! Ibang ano yon, masyadong, Oo, yung hindi ka prepared ba, bigla na lang, my gosh, ano ito? Yung mga taong yun, hindi nakakakuha ng violation. Yun ang iniisip ko, bakit sila hindi na nabablock ng Facebook ba? Violation. Kung mayroong silang ginagawang hindi kanais-nais ba sa public? Pwede nila yung gawin kung naka-private sila, eh naka-public ba? baka walang nagre-report. Yun kasi yun yung mga dami, parang dami sila, dami account. Pero paano nakakapag-live? Nagbabayad? Meron kasing ano, actually meron mga BPO na ganyan eh, yung wala silang gagawin kundi tinuturuan sila nakipag-usap.
or yung nagte-text, makipag-usap magte-text ng mga kabastusan. Yun ang trabaho nila. Yun na nga, dito sa dito sa account ko, marami yung mga nagpapa-add na kunwari, mag-message yun. Ako nga pala si ganito, nagtatrabaho sa ganyan. Sa loob-loob ko, my God, sa Pinas pa ako, ganyan ang istorya niya, na siya ay isang army, na nakadestino sa ganyan. Naku po, doon na lang kayo sa iba mag-send ng ganyan, kaya hindi niyo kami maloko. Alam, marami rin Pilipino na naloloko ng ganyan, di ba? Marami. Na Marami. destino. Mm. Oo. Tapos hinihingian ng pera. Mm. Sa mga Sweden, sa Sweden meron dyan mga lalaki na hinihinga ng pera ng mga Pilipino. Buti hindi nasisira ang mga Pilipina ang mga Pilipina dyan sa mga lalaki. Marami akong nabasa, isang Sweden sa mga Meron ako, lalaki. correct, meron ako napanood sa Rafi Tulfo, Mm. Rafi, na yun, yung isang Pilipina, yung Swedish ba? Hindi. Siyempre, understood na yun ng Swedish na hindi naman pare-parehas ang mga tao. Mm. Pilipino nga tayo, pero hindi lang naman iisa ang Pilipino. Kung nanloko sa kanya, hindi ka parehas ng iba. Kasi nakikita naman nila rito na ang mga Pilipino ay hard worker. Mm. At hindi sila naka Hindi naman lahat. Manloloko. meron din namang Swedish na na ganon din Mas marami naman sa mabuti. Yun na nga yun. Men, salamat ate. Umakyat ka, meron naging kausap. Teka, paano? May kausap. Kahit walang viewers, Kasi ako, wala akong beers pa, isa-isa lang eh. Buti andyan ka. Baka usap kita. Yan katulad, sinisip ko, taga saan ba to? Alam mo, hindi ako nagpapakit ng kaya lang siya, hindi naman ako nakikita. Tapos sabi ko, kumakanta lang ako yung accept ko. Hindi ko alam na nababayad pala si Kabayan. Ang iba dumadaan lang. Oo, dumadaan lang. Tapos meron naman yung mag-stay, tapos nagtatap. Kanina nag-live ako, meron akong 100 nag-tap. Habang nagluluto ako, nag-adobo kasi ako eh. Kumain, yun. Ang asawa mo ba saan nagtatrabaho siya? Meron siyang maliit na company niya. Business? Business niya. Oo, uuwi siya kahit anong oras na gusto niya kasi wala pa akong driver's license ba. Tinatamad akong bayad na yung aking driver's license pero tinatamad akong mag-driving ba. Try ko ulit sa summer. Sino yan nag-like na yon? Hindi ako nagpindot niya. Sino yun? Si Vigo. Ang iba pinagkakakitaan tong TikTok eh. Pagka ganito nagla-live, marami silang mga viewers. Ang dami nilang gift eh. Sino siya? Ang iba, binibigyan sila ng mga gift na kukonvert sa pera. Tama. Pao yata marami na dyan eh. Binibigay ko din eh kung saan ako na standby tapos pag gusto ko sinisend ko yun. Iniipon ko tapos sinisend ko din. Binabalik mo sa iba. Oo. Ganun lang naman. Pag yung mga big timer ka, bakit Niliit lang naman tayo na TikToker eh. Okay na nga. Vigo, Vigo. Thank you for the follow. Parang bata ito eh. Hindi ko nga ba? Saan ba yung batang irian? Araw pala dyan, no? Oo, araw dito. Ay, nga pala, araw din pala dito. Pero ano na dito? 5:35 ng hapon. Ngayon is winter time sa amin. 7 hours ang ahead ng Philippines. At summer time, 6 hours ang ahead ninyo. So, Naghahanda ang mga tao ngayon, may paparating malakas na bagyo eh. saan? Dito. Manila.
Hmm? My God. Hindi pa nga nakaraos doon sa ano bang bagyo yun, yung binaha ang sabi Oo, na merong malakas. Meron na naman, signal number 5 daw. nakakatakot na yun lagi na lang. Ano ba yan? Parang Yolanda. Saan naman ang sentral ng Tapos bagyo? dito ang sentro ng bagyo sa mismo sa Luzon. Sa Metro Manila. Hindi pa nga nakaraos doon yung taga Batangas na binaha, di ba? Sa Lemery. Babalik sa Batangas, maanuhan na naman yan, madadaanan. Hindi na nga nahukay yung mga bahay-bahay nila, di ba? Mm. Yan ang dito sa atin. Diyan walang hindi binabagyo ang Sweden, no? Mayroon din, pero kasi big, ano lang siya, short time. Pero yun, mahal ba, buong magdamag, narinig mo, Diyos ko yung mga sahod namin, winawasiwas ba, sobrang lakas ng hangin. Pero ano lang yan oras lang, wala na. Ang bagyo namin dito is snow. Kung kayo, pahal ba dumating yung snow, marami. Kasi, Yan lang ang snow, mahirap, no? Parang ayaw ko ng sobrang malamig, eh. yun nga, tapos halimbawa yung snow ay nasa, ano na, nasa lapag na, tapos biglang umaraw, yung langit is blue na blue. Mm. And then maging minus 50, minus 18. Diyos ko, ang lamig. Ang hirap kayang kumilos ng makapal ang mga damit pag sa labas ka. Oo, mabigat ang suot nyo. Tapos sasabihin pa ng mga kababayan natin, ang ganda naman yan. Oh my God, subukan mo, magsawa ka pag nandito ka. Maganda nga, may snow. Magpala ka, malamig sa labas. Manginginig ang katawan mo, kailangan mo makapal ang damit, 3. Sa totoo lang, hindi ko pa naranasan ang snow. Oo, matatamad ka. Nakita mo ba yung sa Saudi Arabia, nagbaha o mula ng hail? Mm. Hindi Nung naman nasa Saudi ako, 4 years kasi ako sa Saudi. Malamig, may panahon siya na sobrang malamig. December. May ganon. May nangyari kasi nung nandun ako, isa sa mga ano na yun na, yun lang yung nangyari na ang lamig niya sobrang lamig. Yung labas, malamig pa sa aircon. O, Ganun andun sabi, na, kunwari, andito ka sa loob ng kwarto mo, naka-aircon ka. Sa Saudi, naka-aircon halos lahat. Kung kapag labas mo, mas malamig pa sa labas kaysa sa loob ng kwarto mo. Hanggang ganun lang. Pero ang yelo, ngayon lang yan nangyari na binaha ang Saudi tapos nag-ulan ng yelo. Ngayon lang yan nangyari. Pati ang Dubai, yung sa Spain, binaha, sobra, ang yung dami. Spain din, no? Lakas pa yung bumaha. Parang lahat na ginagano na ngayon. Sa Poland, binaha din ng Poland, Czech Republic. Dami. Kaya, ganito, thank you for pagdaan dito pag live. Mag-ano ako, mamubeta ako. Mm. Papayin na. Mm. Till next time, pasok ka lang pag naka-live ako. Or papasok ako sa iyo pag halimbawa naka-live ka. Okay? Sige, bye-bye. Salamat. Salamat. Bye-bye. Bye. Pornography. So, alam ko na yung name. Thank you. Thank you. Ingat dyan. Bye-bye.